Tesla's Elon Musk. 'Di ba na si Elon Musk sikat na sikat. Yun pala no, yung kanyang Tesla company is losing market share, especially in the automobile industry. Tinatalo siya ng China, no? BYD. Na if you're a newbie investor, madami kang matututunan dito sa Tesla stock ni Elon Musk. So, mamaya, pag-usapan natin to. And, uy, mukhang party-party na ulit sa stock market. So, the US market, nag-green sila kanina and projected mag-green ulit sila ulit mamaya, no? So, bakit nangyayari? Saan nanggagaling yung optimism ngayon ng US market? Kasi it seems nag-capitulate na si Donald Trump, no? Kung ayaw na niyang makipag-trade war with China. So I think maghanap na sila ng way paano i-de-escalate yung kanilang trade war or tariff war with China. And maybe for the rest of the world na din siguro, no? So eto, mayroon nangyaring closed door meeting. Yung kanyang Treasury Secretary kahapon with mga importanteng investor. Okay. So siguro kinuha nila ng opinion yung malalaking tao, no? US investor, and maybe on that meeting, obviously conclusion nila diyan is hindi nila pwedeng i-drag down etong ginagawa nilang trade war with China kasi wala naman silang card talaga, no? Wala silang trump card. It will be a big loss para sa nila kapag pagpatuloy nila to. Stocks rebounds as Wall Street latches on the hope of tariff easing. So may interview si Donald Trump parang iba na yung tono niya medyo kalmado na yung tono niya, hindi na siya mayabang. Panoorin yan somewhere in the internet. So I think nagustuhan yon ng madaming investor. Kaya medyo naging optimistic ulit sila. Okay. And then on local news, so MRT7. So mag-start na daw siyang tumakbo pala 2025. Ang basa ko ata around 4th quarter ata ng 2025 and fully operational by 2026. Diba? Ito yung mga magandang news. Yung mga magandang dapat binabalita, no? Ito yung mga proyekto na pinagtutuunan ng pansin. Hindi yung visit na mga ayu-ayuda na yan SPNEC signs the largest Philippine financing deal. So kasi itong project nila ito yung magiging biggest parang solar farm, integrated solar farm in the world ata, no? So, ilang lupa din yung kinain nito or kakainin pa niya. And this one is a syndicated deal, I believe around 150 billion. Grabe, no? Parang na yun valuation na yun ng isang medyo malaki-laking blue chip company. So, laging utang nun for MGen, yung renewable unit ng Meralco. So, of course, they will have to pay those juicy interest payment in the coming years. And lastly, you have the Maya na indirectly may ownership dito ang ang TEL or PLDT. So, Maya is a fintech app na it seems nag-start na silang mag-gain ng traction. So, they are now profitable based on 1 quarter of earnings result. So I think this one is a good news for PLDT and TEL. Pero yung challenge nila is still the same, no? Yung makuha ng madami-daming market share sa fintech sector na to kasi based on a previous article na nabasa ko, parang sobrang layo pa rin nung agwat ng subscriber base ng Maya tsaka GCash. So first, market update muna tayo. So tuloy ang ligaya daw ng mga investor unless bigla na namang magsalita si Donald Trump kasi pabago-bago yun statement talaga nun
Depende siguro kung ano, hindi maganda yung kanyang gising. Kanina siguro kung maganda gising niya kaya medyo kalmado siya magsalita, no? So ito yung Fear and Greed Index ng ano, CNN. Okay? So makikita nyo, ayun oh, di ba? So medyo fearful pa rin madaming investor pero wala na siya sa may sagad, no? Kasi nung ano, nung mga nakaraan, no, nung kasagsagan ng ano, tariff war, yung mga statements ni Donald Trump, sumasagad yan sa extreme fear. So ngayon, medyo nagsiswing na ulit siya. Okay? Punta sa fear and then eventually neutral. Di ba? And because of that, makikita nyo, everything seems to be rebounding, no? Try mag-rebound. So the US market still on the red correction pero projected ata is green ulit sila mamaya. Ayan no. So mag-green daw ulit sila mamaya. Market opening by around ano, 'di ba? Around sabihin mo ng 2% and possible na mag-rally pa yan depende kung ano positive yung mga ano statement ni Donald Trump kunyari interviewin siya, ganon. Meanwhile, makikita yung international stocks. Grabe no. So nakabawi na sila actually no. Yung international 5.6% year to date. Emerging market kabawi na rin. Southeast Asia nagre-rebound. Konti na lang in the green na rin sila and then you have the PSEI. Sobrang bagal talaga mag-rebound no. So sa gantong sobrang bagal niya mag-rebound, ano na to? Internal ano na to, bad sentiment na internal sa ano Philippine economy and growth prospect kaya ganyan siya. Meanwhile, my personal dividend retirement portfolio is still nagre-recover din and still on the green. I think once na ma-receive ko yung mga dividends ko towards the end of April, papalo na ako around more than 8% year to date. And still outperforming all of the major indices na nandito sa aking screen. So, ito na nga yung ano nangyari kanina, closed door meeting. So, bakit sa tingin ko nagde-escalate ng US, 'di ba? Nag-capitulate na sila sa kanilang gustong tariff policy. Well, kasi 'di ba nung inano nila 'yon, nung sinabi nila yon about their plan on tariff on their global trading partners, ang nangyayari syempre is bumagsak yung kanilang stock market. Ngayon, pag bumabagsak ang stock market, normally dapat yung mga investor magro-rotate sila sa bond market. Diba? Kasi parang opposite side of spectrum yan Kumbaga, kung ibebenta mo yung equities mo, kailangan pumunta ka into safe haven or risk-free na mga asset, and that is eto nga no, yung mga US treasuries, ganon, US bonds. Ang problema, sabay na nag-down yung kanilang stock market tsaka bond market, 'di ba? Kaya pumipitik yung kanilang yield itong mga nakaraang week. Ibig sabihin, hindi na nila kino-consider as a safe haven yung US treasuries, and feeling ko naka-ready na yung madaming investor na i-dump yung US treasuries Na ayaw mangyari yun ng US kasi nga naliligo sa utang ang US, and within this year, based sa mga pinapakinggan ko na analyst, meron silang ire-refinance na malaki-laking debt, no? I think around second quarter ata ng taon na to. Parang 1/3 ata nung kanilang utang kailangan nilang i-refinance. Kung mataas yung yield tapos i-refinance pa nila yon, mas lalo silang naghuhukay ng kanilang sariling di ba, libingan. Mas lalo silang mababaon. So ngayon, kailangan nilang pakalmahin yung mga investor, kailangan nilang buhayin yung kanilang bond market. Kasi ang nakikita ngayon ng madaming investor, itong ginawa ng US, itong ni Donald Trump. Nakita nila na mas madaming trump card ang China versus sa US, and because of that, skeptical sila na bumili or pumisisyon sa
sa bond market ng US kasi nga questionable yung kanilang future. Okay? Ang China, wala man silang ginagawa. Actually, very firm yung kanilang stand. Sige, gusto nyo yan eh. Gusto nyo ng trade war hanggang dulo? Sige, di ba? Isagad natin, di ba? Ang China, naka-ready sila sa prolonged na trade war kasi ang China, ano sila eh, kompleto yung kanilang, halos kompleto yung kanilang supply chain. Self-sufficient sila na bansa. Yun yung meron sila na wala ang US and kung gusto nilang makipag-trade sa ibang bansa, kaya nila kasi nga malakas sila mag-provide ng mga cheap alternative. Yun ang meron ng China na wala yung US. Ito kasing US, akala mo naman kasi luging-lugi sila eh. Di ba po, hindi porket nagtayo ng planta yung mga madami nilang US companies. US manufacturing outside US soil, lugi na sila actually. Nag-benefit dyan yung mga corporate eh. Kaya nga tuloy-tuloy yung bull run sa US kasi nga year over year, nagre-register ng higher earnings growth yung mga US corporation kasi na-enjoy nila yung mga cheap labor. Diba sa ibang bansa, na-improve nila yung kanilang mga margins. Ang problema, or ang mali nila is yung kanilang ginawang reinvestment, di ba? Hindi sila nag-reinvest masyado pabalik sa US economy. On the opposite side, yun siguro yung strength na rin ng China, no? Kasi kaya nilang hawakan yung business sector. Kaya kapag gumagawa ng reinvestment yung China, talagang ang reinvestment nila pabalik sa kanilang sa kanilang mga infrastructure, which means magbe-benefit talaga yung kanilang mga tao, di ba? And now, dito na ako sa main subject ko for today's video is yung Tesla stock ni Elon Musk na sikat, no? You have the Vice President, di ba? Tinatawag niyang genius si Elon Musk. Even the President, tuwang-tuwa nung naglagay ng showroom ang Tesla sa Pilipinas. Di ba? Kasi mambakan naman kami ng ka-geniusan ni Elon Musk. Well, actually, kung nakikinig kayo ng mga earnings call ni Tesla year over year, hindi mo siya matatawag talaga na genius. More on siya, hype man. Malakas siya mang-hype. Ibig sabihin, malakas siyang mag-promise pero lagi siyang nag-under-deliver. Diba? Ibig sabihin, madami sa kanyang mga sinasabi, hindi nagmamaterialize and in fact, minsan yung mga sinasabi niya, masyado ng out of this world, no? Hindi siya feasible sa current technology na meron yung bansa or sa current facing ng innovation ng mundo. So sabi ko, as a newbie, pwede mo tong aralin etong Tesla stock niya kasi madami kang matutunan dito. Okay? Ang matutunan mo dito is that ang isang hype, no? Kahit ulit-ulitin mo pa yan na i-hype yung isa mong company, yes, possible kang makakuha ng positive sentiment, di ba? On the short term. Pero in the long term, ang isang company na based on or driven by stories and speculation, hindi siya nagtatagal talaga yung kanyang stock price. Eventually, mawawalan ng momentum yung mga companies that are purely based on story. Purely based on hype, and that is yung Tesla stock ni Elon Musk. So kanina nag-report siya ng earnings na despite nag-dip ng 71%, maski yung kanilang auto revenue nag-dip, is that expectation is magre-rebound daw ulit siya Diba? Kasi may kasi ito may malaki tong cult following, diba? Ibig sabihin, kaka-hype ni Elon Musk na kanyang Tesla, nakapag-develop siya ng isang malalaking kulto, no? Mga believer, pero yung mga ganyang mga kulto or believer, hindi yan nagtatagal. Okay, eventually, nabawasan sila ng nababawasan. So, kanina nag-report siya ng earnings, despite nag-dip yung kanyang fundamentals ulit, magre-rebound daw yung kanyang stock price. So, that's what you call a bubble stock. Okay? So, makikita nyo yung kanyang PE ratio sa ngayon is 116 price to earnings, di ba? Despite ang layo na ng nilagapakya from the top. So nagte-trade pa rin siya around 100 plus na price to earning. So you call that a bubble stock. So normally sa stock market, bibigyan mo lang ng premium ang isang company
kapag tuloy-tuloy yung kanyang growth and nag-grow siya ng more than 20% year over year. Tuloy-tuloy. And normally yung premium mo na yon, di siya ganito eh, 100 price to earning na premium multiple. Walang ganito, okay? Siguro pwede mo siyang bigyan ng premium at most around 40, 50, ganon. Depende kung gaano kalakas yung momentum niya on its fundamentals. Pero kung ganito na nag-slow down na siya on earnings, on revenue, yung mga ganito, hindi yan talaga nagtatagal. Kaya, eto, okay, nakikisabay lang to ngayon sa ride ng optimism sa stock market, no, sa US market. So itong mga ganito niyang rebound, hindi yan sustainable eh. Eventually, lalagabak ulit to. Pero ano yan lagi, slow decay, no? Kasi pag ibabagsak nila kaagad to, ang mangyayari, yung kanilang mga cult follower, pagbebenta kaagad, matatakot kaagad. Pero pag ang ginawa mo is slow decay, no? Yung unti-unti mo siyang pinapagapang ng pinapagapang, pababa ng pababa. Yung mga cult followers or believers mo, hindi ka magbebenta yan. Ang gagawin nila is magdadasal, di ba? Ano lang yan, slow down lang yan, konti-konting decline lang yan. Hold pa tayo, ganon. Wala yan, yung mga negative dyan, wala. We believe in Elon Musk, Tesla company. So hold lang tayo, ganon. So unti-unti hanggang sa di na namamalayan, palaki na ng palaki yung kanilang nagiging losses. Ganon yung mangyari sa company na to, okay? So there's no way na yung gantong PE ratio is sustainable. Lalo na makikita mo yung business, nagde-decline siya in growth. So may laban pa sana dapat siya kung yung kanyang mismong business is growing. Pero kung pa-decline na yan, tapos ganyan pa yung PE ratio niya, wala na yan. Okay. And then on another news, MRT7. Okay, this one is a good news. Madaming matutulungan to na commuters, makatulong din doon siyempre sa Philippine economy. So ito yung QC to Bulacan na PPP, 'di ba? SMC plus the government. And after neto, ang gagawin din na connection pa is Bulacan papuntang Clark, na yun crucial yun. Kasi yung Clark parang dine-develop yan ngayon, 'di ba? As a business hub, ganon. Tapos yung airport nandun din. So maganda rin yung interconnection na yon. So hopefully madami pang tapusin na mga ganito, no, yung subway, no. Yun ata yung talagang natenga eh. Yung Manila subway. So maganda-ganda rin yun pag natapos yun. And besides sa railway, dapat ang balatan din ng gobyerno is yung exchange terminal tulad ng PITX. Maganda rin yun. Dapat nga mga bandang northern area, no, malapit siguro sa Bulacan. Dapat may isa pang ganun eh, exchange terminal din. And then lahat ng exchange terminal dapat may interconnection. Dapat ganun yung nakikita nating project ng gobyerno, dapat doon na pupunta yung tax, hindi sa mga visit na mga ayuda na yan eh. Then you have the SPNEC, the biggest financing deal in Philippine history. Na dapat mag-succeed to, no? Malaki-laking pera to. Na I think dito natin malalaman kung gaano kalakas ang isang solar farm. Kasi Pilipinas yung sumubok eh, matapang. The biggest solar or integrated solar power project daw. In the world ata or in Southeast Asia lang, I'm not sure. Pero basta malaki. So dito natin malalaman kung profitable ba ang isang solar farm in the long term. Okay. And lastly, Maya, profitable na daw siya. So if magstay siya profitable for full year, magandang magandang driver yon or future growth driver ni TEL PLDT. So feeling ko itong Maya at GCash eventually maging rin sila, no, duopoly. So nung una akala ko hindi na makakahabol si Maya, pero it seems gumagana yung kanilang marketing strategy, no. Nakakuha sila ng subscriber base, and kahit aggressive sila ngayon on their marketing strategy para makuha ng subscriber base, nagiging profitable na rin sila. So it goes to show you na I think may momentum itong Maya nila.
to catch up with GCash. So sa ngayon ata, GCash around 90 plus million in subscriber base. Meanwhile, ang Maya nasa ano pa lang ata, no? 5 million plus. Pero yung growth niya year over year is mabilis. So there will be a period or a point in time in the future na itong dalawa na to magiging ano ulit, duopoly, no? Kasi kung ano yung nakagawa ni GCash, kaya rin naman gawa ni Maya eh. Actually, mas gusto ko nga yung interface ng Maya app eh. Ginagamit ko pares yung dalawa and mas nagugustuhan ko yung interface ni Maya app. Mas premium looking siyang tignan. Meanwhile, GCash parang webpage lang siya eh, no? Parang webpage na ang nag-design eh, ano pa, yung mga old school na design. And may slowdown lagi ang GCash kasi malaki yung subscriber base niya eh. So siguro yung mga nababad trip about the slowdown or yung mga bugs and glitches ng GCash, siguro sila yung unti-unti na lumilipat ng lumilipat kay Maya app. Feeling ko mas gusto din talaga ng consumer dalawa yung fintech app nila and hatiin nila yung kanilang pera para ilagay dyan kesa sa isa mo lang siya ilalagay. And kapag nagka-problema yung ginagamit mo yon na fintech app, security issues, ganon, edi yari na kagad yung fund mo. Meanwhile, kapag dalawa yung gamit mo, di ba? At least yung iba naka-diversify on the other fintech app. Eh, ganon din naman, pares lang din naman sila ng capability.